Haribol. Gustong malaman ni Narada Muni kung sino ang pinaka-kinalulugdang devotee ni Lord Krishna. Nanggaling na siya kay Indra at ang sabi nito, sa palagay ni Indra ay si Brahma ang pinaka-kinalulugdan ni Krishna sa kanyang mga devotee. Kaya itong si Narada ay nagpunta kay Lord Brahma at binati niya ito. Lord Brahma, ikaw pala ang pinaka-kinalulugdan ni Lord Krishna. Napakaswerte mo. Ang sagot naman ni Lord Brahma, hindi ako. Sa katunayan, napakarami kong offenses kay Lord Krishna, ngunit napakabait niya sa akin kahit sa marami kong offenses na nagagawa sa kanya. Paminsan ay nakita ko sila kasama niya ang mga cowherd boys, si Lord Balaram, na sila ay nagpipiknik sa tabi ng Ganges water. Ang ginawa ko ay inilayo ko ang mga guya, mga batang baka sa kanila. Gusto ngayon ng mga cowherd boys na hanapin ang mga guya, ngunit pinigil sila ni Krishna. At sabi ni Krishna, ako na lamang ang hahanap sa ating mga baka. Ituloy niyo lamang ang inyong pagkain. Paglayo ni Krishna sa kanyang mga cowherd boys upang hanapin ang mga guya, kinuha ko naman din ang mga kaibigan niya na cowherd boys. Dinala ko ang mga guya at mga kaibigang lalaki doon sa malayong lugar at tinago ko sa isang kuweba. Isang saglit lamang yon para sa akin. Ngunit sa oras pala dito sa material world ay isang taon na yon. Nagulat si Krishna pagbalik niya. Wala na ang mga guya at mga kaibigan niya. Nag-alala siya dahil hahanapin ng mga magulang ang kanilang mga anak. Gayon din ang mga baka. Alam niya ang lahat kung sino ang bumibiro sa kanya. Kaya naman nagparami ng katawan si Krishna. Ginaya ang bawat itsura at galaw ng bawat isa sa mga kaibigan at ng mga baka upang hindi mag-alala ang kanilang mga magulang. Kinopya niya ang bawat anyo ng bawat isa sa kanyang mga kaibigang cowherd boys. Pati na ang mga kasuotan nito, ang paraphernalia nila sa katawan, ang mga habit nito, ang mga pagbibiro, ang paano sila bawat isa kumilos, ang kanilang kulay. Gayon din ang mga baka ay ginaya niya. Kinopya niya ang mga katawan nito at asal. Kaya dumami si Krishna sa iba-ibang anyo ng kanyang mga kaibigan na baka at mga cowherd boys. At sa loob ng isang taon ay umuuwi si Krishna sa anyo ng mga cowherd boys at mga baka sa kanilang mga magulang. Kaya naman ang mga magulang nila ay nagtataka kung bakit sila ay napakamahal na mahal nila ang kanilang mga anak ngayon. Bawat isa sa kanila ay nag-uumapaw ang pagmamahal sa anak. Gayon din ang mga ina pagka nakita nila ang anak nilang baka. Tumutulo ang gata sa kanilang dibdib dahil sa sobrang pagmamahal. Si Lord Balaram lamang ang nakapansin ng lahat ng ito at naiintindihan niya kung anong nagaganap. Alam niya na ang bawat isang cowherd boys at ang bawat isang baka ay si Krishna din. Isang taon yon, ngunit isang saglit lamang sa aking oras. Isinoli ko ang mga baka at mga cowherd boys na kaibigan ni Krishna pagkalipas ng isang saglit sa aking orasan. At ako ay humingi sa kanya ng patawad at pinatawad naman niya ako. Minsan ay naging mayabang ako nang akala ko ay ako lamang ang nag-iisang Brahma. Yun pala, maraming Brahma sa iba-iba pang mga universes at higit pa ang dami ng kanilang ulo kaysa sa akin. Ang yabang ko. Akala ko ay ako lamang ang Brahma.
Pinagsama-sama kami ni Krishna sa kanyang palasyo. At nakita ko may Brahma na 100 ang ulo, 1,000 ang ulo, 1,000,000 ang ulo. Nanliit talaga ako. Meron pa akong isang offense kay Krishna na hindi ko malilimutan. Sinabihan niya ako na huwag ko na daw uulitin ang pagbibigay ng benediksyon sa mga demonyo na tulad ni Hiranyakashipu. Kaya talagang hindi ako ang pinakakinalulugdan ni Krishna sa kanyang mga devotee. Lagi-lagi kong nakakalimutan na si Krishna ang pinakamakapangyarihan at kaya niyang gawin ang lahat. Na siya ang aking ama na may likha sa akin. Ngunit ako ay nagiging mayabang dahil lagi kong nakikita na itong si Krishna ay batang maliit na nakatira sa Vrindavan. Ganoon ba? Ang sabi ni Narada Muni. Sa palagay mo, sino kaya sa mga devotee ni Krishna ang kanyang pinakakinalulugdan? Sagot naman ni Lord Brahma, sa palagay ko ay si Prahlad Maharaj. Yun ang tagon ni Lord Brahma. Itutuloy natin ang pagsisiyasat ni Narada Muni. Haribol.